unang programa, yung mahihirap, tinatapon natin sa Op City. Diba? Relocation site. Okay, mga kababayan. Okay, tingnan natin kung nababasa natin yung mga comment ninyo. So, remember yung mga pangako ni Marcos Jr. na build siya ng 1 million na bahay every year para sa ating mga palangga na nahihirapan o mahirap na sektor ng lipunan. Okay? So mga kababayan, recently ay inulat ng SMNI, Pulso ng Bayan, na inamin mismo ni Acuzar, ni Jerry Acuzar, na brother-in-law ng dating executive secretary ni Noynoy na si Paquito Ochoa, na ayon sa kay Agent Morales na pumigil sa operasyon na pag-raid sana kay Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon. Okay? So dapat kasi di natin nakakalimutan yan. So sinabi ng SMNI report na inamin nitong Department Secretary or ng DHSUD, Department of Human Settlements of Urban Development or DHSUD na si Acuzar na hindi nila kayang o nahihirapan silang ibigay sa taong bayan o gawin yung pinangako nilang budol na 1 million bahay kada taon. Okay? So, ang target sa Administrasyong Bangag bago matapos ang 2028 ay makakapag-deliver sila ng 6 million. So, dito sa ulat ng SMNI, only 140,000 units lang ang kanilang pwedeng, actually hindi pwede, possible pa, hindi pa sure kung mapapatayo nila itong 140,000 na ito na units. Kasi daw, syempre, ang kanilang reason ay kulang sila sa pondo. In 2022, kung tama itong report na nakuha natin sa media, 7.6 billion ang budget para dyan sa department na yan. In 2023, 4.29 billion. Okay? In 2024, which is now, it's 5.4 billion. Imagine mo, 5.4 billion yan. Ilan na yan? Hindi nila kayang i-deliver yung pinangako nila. Tingnan muna natin. Okay? Bakit nangako si Bangag Jr. kung hindi kaya i-deliver? Ibig sabihin nun, nililin lang ang taong bayan para bibilib tayo sa kanya. It's the same thing na pinangako sa mga mahihirap na, o sa buong sambayan ng Pilipino na mabababa ang bigas sa 20 pesos kada kilo. Kita niyo yung pattern ng budol? Okay? So, hindi nila ma-deliver kasi up to this date, only 140,000 na daw kaya nilang itayo. Ang layo po ng 140,000. Okay? Sa 1 million. Ang layo-layo sa ipinangako. Kung sasabihin mo pa siguro na 740,000, medyo malapit dun sa target na 1 million pa bahay. Kasi wala naman talaga sa puso nilang kadiliman na bibigyan po kayo ng mga pabahay. Why? Pakinggan nyo to. Okay? Ano ba title natin? Mga mahihirap, itatapon o tinapon ni Acuzar at Marcos Bangag. Alam mo ang tao, okay? Ito, na research natin to. Nagulat ako sa sinabi. First time ko to narinig. At talagang nadudurog ang puso ko para sa inyo. During the budget hearing last year pala, sinabi nitong mukhang tuko na si Acuzar. Okay? Mukhang tuko, ganon. Na, parang ganyan na, kayo na magdesisyon mga kababayan. Kayo na ang magdesisyon. Okay, here. Unang programa, yung mahihirap, tinatapon natin sa Op City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan ko. Ang tinatapon nila ang mga mahihirap sa Op City. Ibig sabihin, sa mga bundok ng tralala, yung walang resources, walang trabaho. Listen to this. Yung mahihirap, tinatapon natin sa Op City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Apo, ano nangyayari po ngayon? Ano nangyayari po ngayon? Sagutin natin. Tinawat siya. Sorry po. Nire-relocate po natin sa ibang lugar, yung mahihirap. Okay.
Nakita nyo? Sabi niya, ang mahirap, itinatapon natin sa offsite. During that budget hearing, may nag-correct sa kanya, hindi lang audible, na parang ganon, itatapon nyo na lang ang mahihirap. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan slip of the tongue. Subconsciously, itong baka ng Genemes na si Acuzar, sa utos ni Bangag, yung mga pabahay, yung mga mahihirap, ang trato sa inyo ay isang dumi na itatapon na lang sa off-city. Gaano kasakit sa inyong mga palangga na mahihirap na umaasa na kalingain ng gobyerno? Pakinggan nyo ulit. Dahil hindi tayo nagpi-fake news dito mga kababayan. Pakinggan nyo. Para namnamin nyo yung sakit, hapdi ng pangbababoy sa inyo. Kung di pa kayo magigising, edi pagpatrato kayo na parang dumi. Listen. Ang nangyayari po ngayon, Hindi. Mali. Okay? nangyayari Balik ka. yung mahihirap, tinatapon natin sa off-city. Di ba? Relocation site. Okay? Ang mahihirap, tinatapon. Ganon mga kababayan, ang trato sa inyo. Tinatapon kayo. Kaya di ba po, pag kayo ay nare-relocate, the right word is relocation, kaya kinorek siya. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, never ever mong sasabihin ang mga mahirap ay itatapon mo lang. Di ba? I-relocate mo, bibigyan mo ng magandang programa. Ang tingin sa inyo, mga kababayan, ay isang basura na itatapon kayo sa mga bundok ng tralala, doon sa sinasabi niyang off-city, kung saan man yon, kasi ang tingin po sa inyo ay isang dumi sa lipunan. Kaya tinatapon kayo. Itong statement niya, coming dito sa kanyang pusong itim. Sabi ko nga, subconsciously, nadudulas ang bibig kasi nakaprogram sa utak nitong Tukuzar, may nag-comment dyan kanina, na ang mga mahihirap ay tinatapon lang. Sino nag-appoint nito? Kunin nyo to, ilalagay natin to sa reel mamaya. Si Bangag Jr., yan din ang tingin sa inyo. Dahil kung ako ang nag-appoint dito, the moment na sinabi niya na ang mahihirap ay itatapon namin, tatanggalin ko lahat yan. Nasaan ang pagmamahal niya sa mahihirap? Wala. Una, itatapon kayo. Then, yung pangako sa inyo, kaya siya nandyan sa housing, 1 million na bahay every year. Wala. Sabi nga, 140 lang daw matatayo nila. Up to this day, 2 years na. Papayag pa rin ba kayo mga kababayan? Sobra na ang kababuyan ng gobyernong ito. Ang tingin po sa inyo ay dumi sa lipunan. Wala po silang pagmamahal sa inyo o pagbibigay sa inyo man lang ng honor as a human being. Na pag kayo ay mahihirap at nangihingi ng mga libreng bahay sa government, ang tingin sa inyo ay basura. Unang-una, mga kababayan, hindi po nila pera ang binibigay dyan sa mga pabahay na yan. Kaya, di ba, itong Acuzar na ito, may conflict of interest. Sinabi ko na ito sa inyo last year na hindi dapat ina-appoint ang taong ito na ang business ay building houses or as a builder, konektado ang kanyang negosyo o komplikado dahil yung mga construction building dadaan sa mga opisina niya o sa opisina niya. The reason why, sinabi natin sa inyo, ayon sa puting ahas, planado po ito ni Lisa Canas, ni Bangag Jr. na i-appoint yung mga dating dilawan kasi yalo na yung mga magagaling magnakaw. Multi-billion. Okay, 2022, yung half ng budget na yun from Pangulong Duterte, nasa kanila pa syempre, di ba? 2022, 2023, 2024, wala silang na-achieve na 1 million na pabahay. At ang sabi pa po nila mga kababayan, itatapon o tinatapon kayo. Coming dito sa Nganga Bells niya na itatapon kayo. Ganon kayong mga milyon-milyong Pilipino, itatapon lang po kayo. Tama ba na ang tingin natin sa ating mga kababayan dahil sila ay salat sa yaman o hindi pinagpala na napunta sa ganyang sitwasyon ay tatratuhin mo na lang na mga basura? The fact na itong mga tao ito ay ang tunay na basura kasi sila yung nagnanakaw ng pera ninyo. Sila ang nagnanakaw ng kaba ng bayan. Sabi ni Ferman Braga, maganda to, bataan. Mga kababayan, walang pupunta sa Las Casas de Acuzar. Exactly. Huwag nyo nang suportahan yan. I-boycott nyo yan. Huwag kayong yung lugar na yang ng mga Diablo.
Ganon ang tingin sa inyo, mga palangga. Kailangan pa ba akong tumambling para magniwala kayo? Ganon din po ang tingin sa mga men and women in uniform. Sa lahat ng Pilipino, na pambigas nyo na lang, kawaton pa ng PNP chief, kawaton pa ni Lisa, kawaton pa nilang lahat. Sir, mga religious leaders, the religious parishioners, eto po ang tingin sa inyo. Tinatapon kayo. Kung kayo ba ay nagsa ganyang sitwasyon, masarap ba pakinggan na itatapon kayo? Tinatapon lang namin yan eh. You know, yung mga mahirap, itatapon ko lang yan. Let's say kung ako magsalita niyan, tatapon ko lang yan sila doon sa mga offsites o mga bundok ng hibok-hibok. Ganon, mga kababayan. Ito po ngayon ang tinatahak ninyong bangag na gobyerno. The fact na hindi nila ma-deliver yung 1 million a year. This is budol bangag administration. Nasaan yung multi-billion na budget? 2024, 5.4 billion. Magkano lang? Ang sabi niya sa interview niya, I think, worth 190,000 more or less yung budget dun sa bahay na yon. Oh, do the math. Can you do? Tulungan niyo ako, mga palangga. 190,000 times, 140,000 times 190. Okay, 190,000 pesos times 140 units. Okay, tulungan niyo, you do the math. Mga palangga, compute natin kung magkano yan, ibabangga natin ngayon sa budget. Okay? Sa budget nila. Okay? How much? 26. Is this right? 190,000 times 140. Okay, 2 billion. Okay? So like 2 billion, 2.66. Okay? So ang budget nila is 5.4 billion. Okay, kung totoo 190,000, baka mamaya yung halaga ng bahay, 50,000 lang. Diba? 2 billion. So saan napunta itong let's say, magkano sukli? 3.4 billion. Nasaan? Bakit 140,000 lang ang kaya nilang i-deliver? Nasaan ang 3.4 billion mapupunta? Well, sa mga expenses, At hindi pa po ito na ipatayo, itong 140,000 na ito. So what's the point na magkakaroon ng budget yung buwaka ng GNMS sa mga nakaupo dyan na multi-billion, walang ma-deliver na result? Yeah, mga kababayan. Diba? Is it? 26M o billion? Mali ba yung computation ko? 190,000 pesos times 140. Oh, you're right. Kasi na 140,000 pa lang yun ako. 26.6 million lang. Tama. Thank you for correcting me. Megawatt. Ayan, thank you. So, 80 times ko is 140,000. 100. No. Dito na tayo. Kakaloka. Okay. Times 140,000 units. Okay. 2 billion palangga. 2 billion. Alright. So, ngayon, mga kababayan. Okay? Alisa lang mali yung calculator ko. Okay? So, ngayon, mga palangga. So, dito nyo nakikita. Okay? Dito mo makikita kung paano kayo tratuhin. Okay? Paano kayo tratuhin ng bangag na gobyernong ito. Okay? Paano kayo tratuhin ng bangag na mali daw. O sige, mamaya na tayo. Mag-reconcile tayo mamaya. Sabi ng calculator ko, 2.6 billion daw. I cannot mano-mano right now. Okay, sige, fine. Alright, mag-settle tayo mamaya. 26 million o 2 billion, may sobra pa rin yung pera. Okay? May sobra pa rin yung pera. Ngayon, ang pinaka-topic natin dito, yung pagtrato sa mga mahihirap. Palpak na po itong gobyernong ito. Dahil sobra na ang kanilang kabangagan. Ang pera ninyo ay binubulsa nila. Ang pera ninyo ay pinupunta nila sa kanilang mga offshore accounts. Baka gawin calculator ko. Possible. Okay? Manakay Marcos Jr. Mga palangga. Okay? Ano gagawin natin ngayon? Sabi ko, you get out from your house at mag-speak up kayo. Bago magsona, kailangan mag-speak up na kayo lahat. Ipakita ninyo sa bangag na gobyernong ito na hindi kayo basta-basta itatapon lang. Dahil patuloy nilang binubusabos ang Pilipino. Bakit patuloy kayong binubusabos, mga kababayan? Okay? Maliban sa niloloko kayo ng Bangag Junior na mayroong 29 pesos na bigas from Kadiwa, subsidized by the government. Okay? Temporary lang. At, ano tawag doon? Meron nagsabi yung bigas na hindi makain. Di ba? Hindi makain at 29 pesos. O, sabi ni Wilfredo, 75,000 lang, sabi niya, tingnan mo, 75,000 lang per unit, ma'am. Kasi duplex naman ang pagkakagawa, kaya mura lang, tsaka di quality ang gawa. Okay, tamo, may nag-comment pa 75. Yun ang nga sinasabi ko. Di ba, yung sinasabi nilang 190,000, hindi yung totoong 190,000. Magkano pa? Di ba?
Magkano? O sabi mo nga, 75,000 pesos. But again, kaya tignan niyo yung mga pinapagawa nilang bahay. Walang palikuran. Di ba? Tama ba? Meron ba dito nakakaalam, nakapunta na kayo, na baka yung CR is centralized. Yung katulad ng ginawa ng mga dilawan na nagkikitaan kayo ng toilet bowl. Di ba? Nalala niyo yun, ang panahon ni Noynoy? Oh, nagpagawa sila ng CR doon sa, hindi ko lang, nakalimutan ko na kung saan lugar yon. Apat yata nakahilerang CR, tapos nagkikitaan kayo doon na baka umiihi or something. Di ba? So, ganun din. Ganun ba? May mga nakatira ba ngayon doon may naitapon ba sa inyo ng gobyernong ito? O, 26 million. O, mag-settle na tayo sa 26.6 million. Okay, go. Dahil ang dami ko nakikita ang comment. So, you compare the 5 billion budget, okay? 5 billion plus 26 million. Nasa na? O, sabi ni Palangga, yes ma'am, substandard lahat ang gamit. O, substandard. Paano mananatili ang isang mahirap doon kung wala kung substandard, walang CR, walang tubig? Natural, kahit bigyan mo ng bahay, o kahit itapon nila kayo doon, grabe ang pananalita ni Akuzar, itatapon kayo doon kung walang mga livelihood program at mga linya ng tubig at kuryente, babalik ka kayo sa Maynila. Pipiliin nyo pang tumira sa mga tent o sa mga kalsada, di ba? Kasi pag nasa Maynila kayo, medyo may access kayo kahit papaano. Pupunta lang kayo sa mall, may CR, may tubig, di ba? May mga ganon. So, itong utak, di ba nga, kasi pag gumawa ka ng proyekto, hindi ka lang magpapatayo ng bahay. O magpapatayo ako ng bahay kasi itatapon ko ang mga mahihirap dito. Titignan mo, ano ba yung maibibigay mong programa sa kanila? Di ba? Ano ang programang maibibigay sa kanila? Trabaho, let's say, kunyari, i-relocate mo sila kung saan merong mga factory, pagawaan ng ganito, pagawaan ng ganyan, makikipag-tie up ka sa mga factory kasi para mabigyan mo ng livelihood program. Tama ba? Oo, magagaling sa mathematics ito. Thank you mga palangga. See, yan yung, yan. Ha? 26, yan daw, yan. Billion daw. Magkakita tayo. Sige, mag-compute na ako di mano-mano. Alright, yan. Anyway, so let's settle that later mga kababayan. Sabi ni Cosme, masarap itapon itong si Akuzar. Alright? Teka, meron lang akong itatapon. Dali, tapon natin to. Tapon kita. Yan, tinapon na kita. Sorry ka na lang. Tinapon ka na. Okay, so ngayon mga kababayan, what else? Recently, ang camp ni Pastor Quiboloy, okay? Ang camp ng SMNI ay kinasuhan itong si Abalos. Okay? Kinasuhan si Marbil, kinasuhan ang mga matataas na general dahil sa kanilang pagpapatupad ng iligal na paghuli sa mga KOJC members at doon sa pag-search, pag-aresto nila, pag-search, paghalugog nila, pagsira nila sa mga property na walang search warrant. So tama yun. Attorney Torion, tama yun na tayo naman, kayo naman ang kumaso sa mga lintik na ito. Dapat silang managot sa batas sa lahat ng panggigipit nila, pang-aabuso nila sa ating mga kababayan, ay sa ating mga kawawang miyembro nga nitong ng KOJC. Imagine niyo mga palangga, nagsisinungaling sila na nung una hindi daw nahuli itong si Canada, then yung pala nahuli nila, then mag-aaresto sila nang magsi-search sila nang wala silang search warrant. So, ito ay dapat na hindi lang, sabi ko nga mga kababayan, kulang yung tiga ng kalamansi sa mga inayupak na ito. Na nagdadampot o nanggigipit dito sa ating mga kababayan na labag sa batas. So, ito ay dapat nating tutukan at sana talagang mapanagot itong si Abalos, itong si Marbil. Lahat sila mapanagot dahil sobra na po ang kawalanghiyaan again ng bangag na gobyernong ito. Ayaw tayong tantanan, ayaw kayong tantanan. Lahat ng mga magsasalita, lahat ng mga magkikriticize ay kanilang what? Kakasuhan, gigipitin, at tayo naman ang magkakaso. Ayon nga kay Jason sa, okay? Sabi niya, KOJC filed homicide, physical, psychological, and mental injuries and damage to properties complaints against Interior Benhur Abalos PNP Chief Marbil
RPO 11 Director Aligre Martinez and several other police officers of PNP staff and CIDG in connection with the deadly and illegal raids on KOJC properties on June 10, 2024. Okay? Pero, yun nga, nakita nyo yung pangaharas sila. Pero, alam naman natin na kaya nilang distrong ka rin ang batas. Kaya ni Lisa bilhin ang mga judge. Paano wala nga tayong kakampi? Dahil mismo si Bonjing Remulla sa Department of Justice, mga kababayan, na isang bulati na lang hindi pumipirma, hirap na huminga, kumakapit tuko pa rin. Na hindi umaalis sa pwesto kasi nga meron pa silang mga transaksyones. Mamamatay na lang, bulak na lang ang kailangan, lipstick na lang ang kulang ni Boying, ayaw pa rin bitawan, di ba? Kasi ayon sa ating source, si Dilima nga daw, di umano ang ipapalit dyan sa kanya. Pero ayaw pa rin bumitaw ni Bonjing. Kasi nga meron pa mga transactionist yan sila nila, Lisa Bangag, Bartek. So ngayon, tama lang tong kasuhan, pero ang pinakamagandang pwede nating gawin sa mga bangag ay tanggalin sa pamamagitan ng boses ng bayan. Okay? Sabi ni Glo Calizo, repent ka na, Boying. Ayun na nga eh. Matitigok na lang or pinahirapan na nga ng 4 months eh. Sinisingil na nga siya ng mga bulati. Sinisingil na nga siya ng karma. For 4 months niloko tayo. Niha, niho, wala tayong narinig. Nagpahinga, inaratay, sumusweldo sa kaban ng bayan. Ito ay isa sa mga pagsasamantala ng gobyernong ito, mga kababayan. Kaya wala tayong way wala na tayong ibang way para tanggalin ang mga bangag na yan, kundi lumabas kayo lahat sa inyong mga bahay, magbitbit kayo ng flag, okay, sa tamang panahon, at mag-speak up kayo. Kasi tinatapon na nga kayo eh. Di ba? Tinatapon na kayo ng bonggang-bongga. Sabi nga ni Musgood, people power na, nakakasuka na ang mga bangag na ito. Sabi ni Baby Faith, ano ba update na balita kay Remulla? Hindi ko napanood. Naghihingalo na palangga. Sabi ko nga, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Okay, and now, moving forward. So nakatanggap ako ng mga galing sa inyo ng mga mensahe na ang sinasabi ng kampo ni, is it si Romualdez, na ibang kampo nila, na si Inday, di ba, ay parang binabastos daw sila. Tama ba yon? Ano sinabi ng eksakto? Binabastos sila dahil hindi darating si Inday sa SONA. Bakit naman pambabastos yun? Di ba dapat matuwa kayo? Gusto nyo nga mag-resign si Inday sa DepEd. Pinagbigyan kayo. Di ba? Gusto nyo mag-resign. Alright? Pinagbigyan kayo. Tapos ngayon, ayaw niya nang totally kinat niya na yung ties sa mga bangag. Galit pa rin kayo. St. Peter. Sabi ni Sally Kigochi, ayan, St. Peter is waving kay Bonjing. Okay? Galit pa rin kayo. Bakit naman si Inday Sara ay a-attend sa SONA, inappoint niya na yung sarili, dinesignate niya na sarili niya as designated survivor. Natataranta kayo kasi baka mangyari yung katulad sa Netflix series? Yun ba? Isoltik to mga to. Ganun pa man, kinukwestiyon pa nila bakit hindi a-attend si Inday, ganyan-ganyan. Binabastos ang presidente, Oy, kulang pa yan sa presidente ninyong bangag. Dapat nga yan, ginakalis ba? Tinatanggal ng bonggang-bongga, hinihila ang mga paa ng taong bayan. Sabi ni Miss Gojat, takot silang majomba. I know. Di wag na kayong, kung mayroon kayong takot, kasi mga paranoia kayo, di wag na kayong magsona dyan, ilipat nyo. Ilipat nyo ang location para sa tamang hinala kayo, di ba? Tamang hinala to mga to. Bakit naman tapos pati si Senator Bato, hindi rin natin. Ako ay challenge all of you. Lahat ng galit kay Bangag sa kanyang pinaggagawa. Kayong mga kongresista, yung iba mga nagre-report sa akin, na kayo ay sukang-suka sa Bangag, nakikisama lang kayo, dadadala kasi wala kayong magawa, tatanggalin kayo ng budget, senador, lahat. Huwag kayong umattend ng SONA kung totoo yung pinagsasabi ninyo. Bakit kayo a-attend sa isang SONA ng mga bangag? Wala namang sasabihin yan. Ano i-report niya sa inyo? Na ang asawa niya ay kidnapper? Nag-extract ng 2 bata sa Turkey? Buti sana kung yan ang i-report niya. Di ba? At least may pag-amin. Ano i-report nila ni Coting? Tama bang pakinggan? Okay, anong i-report ni Marcos Jr.? Na siya ang mastermind ng smuggler at pinababayaan niya si Michael Matt at si Martin Aranta, Tambaluslos, sila Rubio lahat sa Bureau of Customs? Yan dapat ang nire-report yan. Yan ang SONA ko. Okay? Mamili na lang kayo. Magsasona ba si Inday? Para may nabasa ako. O kung magsona si Inday, ayun, dapat magsona siya. Kanya-kanya tayong SONA. Magsona si Inday, magsona kami.
snorting of the national amats o state of the narco addictus benedictus. May nabasa ako kanina. Designated survivor is waving, sabi ni Alma Yulo. Oh, kuting bangag report. So ano i-report niya? Unang-una yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, hindi na natupad. Yung 1 million niya na pabahay, hindi natupad. Oh, nasaan yung build better eklabos na? Wala. Ano report na sa inyo? Yung pag-travel niya na puro pledges. Nasaan na yung pledges? May natuloy ba doon sa mga pledges na yan? May ipinagmalaki ba sila? Wala. Ano yung report niya ni Marcos Jr. sa inyo? Yung pagpa-party nila every night sa Malacanang? Yung agaw ni Lisa Tanas ng alak, pag-agaw ni Bartek ng alak kay Chis Escudero. Yan ang mga iulat. Wala na, ano ang iulat niyan? Supposedly, yung SONA na yan ay ulat sa bayan. Kung ano yung mga nagawa nila. Anong nagawa nila? Kahirapan, manggipit ng mga maiso group, mag-file ng mga fabricated crime, mag-appoint ng sekreto, katulad kay, ulit-ulitin natin, kay Michael Ma. Andito po lahat, halos. Okay, itong book ni Attorney Vic, you must have a copy. Pero wala pa. Sa US, hindi pa po dumarating yung ating kopya. On the way na. So sabi ko naman sa inyo, mag-email lang kayo ng bonggang-bongga at kada moment na makakuha tayo ng stocks, ipapadala natin, ikukontakin ko kayo. So, ang kukontak lang sa inyo, yung email na yan, ha? Marlica Network at Proton Mail and number ni Rolly o ni Rolando. Okay? Yung pangalan ng tandaan mo. Rolly at Rolando. Yan siya kasi in charge sa nagdo-document. Accountant kasi siya. So, I'm not good at that. So, siya lahat. Okay? So, yun lang yung taong yun dito sa o-orderan yung book. Isasagutin ko kayo, then I will forward you to Rolando. You must have this book kasi andito ang mga pasabog ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi Ma'am Maribik Takayama, baka i-report ni BBM, ito yan, baka i-report ni BBM yung, ano yun? I-report ni Bangag, sabi ni Joyce pala, of USA, ni Bangag ang inventong magandang nagawa niya. Definitely, puro invento yan, palangga. Puro da-da-da-da-da. Sabi ni Forma Braga, da-da-da-da-da. Alright? Mag-party, mag-inuman, pagtaas ng bilihin, travel anywhere with the expense of taxpayers, paggurgur sa mga kalaban na walang kalaban-laban. That's true. Watching you from Hong Kong, si Shirley Miguel. Yeah, so yan yung i-report niya. Yan, wala naman siya. Ano ba nagawa ni Marcos Jr., by the way? Maliban sa panggigipit sa atin lahat. May nagawa ba? O, ipacheck na natin sabay-sabay ang mga ni Bangag, sabi ni Bento. Hanggang ngayon, hindi siya nagpapupulburon test. Patuloy siya nagpapakita ng mga manifestations ng isang bangag. Anong gagawin natin? May gagawin ba itong si Amy at saka si Inday? Kasi recently, 3 days ago, nasa Cebu sila. Okay? Nasa Cebu si Inday at saka si Amy at close na close pa rin ang dalawang mag-BFF. Ano ang gagawin ng mga yan? Yan ang kinatatakutan ni Lisa Tanas. Kasi, baka, pabum-bum-bum daw. Para pabum-bum-bum daw ang Congress. Okay? So, sila po ay mga nataranta. Dahil doon sa designated survivor na sinasabi ni Inday, baka ipabum-bum-bum sila. Samantalang ito si Inday at ay abalang-abala sa kanyang mga engagement dito sa Cebu at namataan nga sila ni dalawa ni Amy Marcos. Sa tingin niyo, ano ang point of view niyo dyan? Ayan pa rin si Inday. Ayan. Silang dalawa. Ang dami mga estudyante. Ano sabi ni Inday dyan? That was 2 days ago. National School Press Conference Opening Program, Caracar City, Cebu. Okay? So, ano tong event na to? Kasi akong makabalik sa Heritage City ng Cebu at makadalo sa pagtitipon natin mga Pilipinong mag-aaral na nangangarap na maging mga mamahayag kasama ang kanilang mga guro sa isa sa gawang National School Press Conference. Okay. Noong ika-8 ng Hulyo, School Press Conference pala sa Cebu. Nagbigay ako ng 2 paalala sa ating mga future award-winning journalist. Okay. Sa kanilang interes at karera sa pamamahayag. Sana hindi kayo tumagat ng mga payola, no? Yung mga future journalist. Una, huwag nilang pagaluin ang assumption at opinion. At pangalawa, ang tapat at makatohanang paghatid ng balita. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at tungkulin sa pagsusulong ng mga pagbabago na ating makakamit sa pamamagitan ng malayang pamamahayag. Huwag kayo tumulad sa mga mainstream media na sinungalingan ni Lisa ang kanilang mga ngabels. Ayun, tumahimik na sa kababalita na naturingang Fourth Estate. Pero naging, kasabwat. Ayaw iulat ang mga katotohanan. So anyway, kasama na si Amy Marcos dyan. Anong drama nila dyan? Ayan, 2 budol queen daw. Well, inaantabayan na natin na baka meron nga silang gawing
boom, boom, boom. Not the literal boom, boom, boom. Baka yung isang boom, 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 right? What do you think? Sabi ni Manong-Manang, I mean, manggagamit at spy yan. Pwede rin yun. Pwede rin, eto kasi yan eh. Okay. Dalawa lang yan. It's either na totoong siya ay may gagawing boom boom boom, whatever that boom boom boom, baka siya na mismo ang baka siya ang maglabas ng video. 'Di ba? Or spy. Dumidikit kay Inday, pwede daw sabi nag-comment, dumidikit kay Inday para malaman niya yung mga galaw ni Inday. I think natuto na si Inday. 'Di ba? O sabi ni Megazord, I mean, Trojan horse 'yan. Pwede possible lahat 'yun. Pwedeng totoong tandem sila dahil pareho silang nabudol. Well, binudol din tayo ni Amy dahil sabi ko nga, binudol tayo kasi alam niya adik yung kapatid niya. Alam ni Amy, ito na nga, Senator Amy, nakikita mo, Senator Amy, for sure, may nanonood ng mga staff mo. Okay? Shout out kay Ina Reformina. Okay. Okay. Ano, basta natin comment. Sabi ni Solid Maharlika, ako, maganda yung sinabi ni Palangga. Okay, tama, she learned her lesson. Okay? Ganito kasi yan. Kung totoo, kung totoo si Senator Amy ay totoong para sa Pilipino, lagi na sinasabi na yung kabutihan ng tatang niya, yung kabutihan lang na ginawa. Okay? Hindi yung kasamaan. May gagawin siya bago magsona. Right? May gagawin siya, whatever, kung ano man yung gagawin niya, ayoko siya pangunahan. May gagawin siya kung totoong para sa Pilipino. Sabi ni Banwi mo, blood is thicker than water. Totoo ka dyan. Pero pwede rin may porsyento na pwede siyang mag-ngangabels. Okay? Pero, kapag patuloy na ganyan, let's say kunyari, after ng sona ni Marcos Jr., is ganun pa rin yung portrayal nilang dalawa. Huwag na tayong umasa. Why? Kasi, last year, ang sinasabi ng mga magagaling na abogado, we're just waiting for 2 years, for June 30, kasi gagayahin yung Gloria rule, di ba? Doon sa ERAP Gloria na after 2 years na reach ni ERAP, 'di ba? Si Gloria pumalas sa gabinete ni ERAP. Then, naging designated survivor siya. So, pwedeng ganun din. Okay? Pero, ang pinaka-crucial na time, ano nakita ngayon? July 13 na. Next week. Next week, yun yung pinaka-crucial time. Titignan natin yung mga galawan nila. Tingnan natin yung galaw ni Amy. Kasi alam ni Amy na si Marcos Jr. ay adik. Alam ni Amy na nung namatay naghihingalo ang kanyang tatang, Marcos Sr., si Bangag ay hindi mahagilap kasi nagbabangag-bangag. Diba? Sinabi ko sa inyo, ayon sa ating informasyon, few minutes na lang yung inilagi ni Marcos Sr. na buhay sa mundo, like 5 minutes siguro, let's put it 10 minutes. Dumating siya na ang tatay niya ay kulay, parang katulad daw ni Bonjing yung itsura. Kasi may problem sa kidney and liver, di ba? Okay? So parang ganyan. Parang ang itsura ni Marcos Sr. nung huling minuto na lang niya sa mundong ito, katulad ni Bonjing. Then dumating si Marcos Jr. na nagpupungas-pungas na galing pa sa pagbabangag. Okay? Tama naman tayo. Hindi tayo nagtitiwala Palangga. Sabi ni Ma'am Virginia, huwag na magtiwala. Hindi talaga tayo magtitiwala. Bakit tayo magtitiwala? Makikiramdam tayo. Di ba? I'm telling you. Dahil magkasama pa sila, kung meron ditong unang magde-declare na huwag tayo magtiwala kay Amy, si Inday. Let's wait for that. Kasi sila naman ang mag-BFF. Siguro naman, hindi na siya magpapabudol muli. I don't know kung ano yung mga pinag-uusapan nila, di ba? Siyempre may mga internal yan, na pinag-uusapan sila. Ano ba tong kapatid mo? Masyado nang ikinakawawa yung mundo. Baka naman, Pilipinas, baka naman may ultimatum din si Inday. Baka merong, binibigyan kita, ha? Before SONA, pag wala kang gagawin, re-rest baka na kita. O for whatever reason. Kasi as long as, sabi ni Bentot, naintindihan ko kayong lahat. Di ako sure kung anong objective ni Senator Amy, sabi ni Bentot. Naintindihan ko lahat yan ng mga sentimiento ninyo. Okay? Ano sabi niya? Ni Marley. Ni Merl. Maybe both Senator Amy and Sarah are doing something to protect BBM. We cannot believe everything we see in SOCMED, social media. No. I don't think that. Do you think protektahan ni Inday si Bangag? Palangga? Sabi ni Epi, last card. Okay, nasa na yun? Ba't ang bilis ng mga comment ninyo? Okay. Sabi ni Hazel Corpus, kaya yan si Amy na mumulti ka for family only.
of course, mga palangga, talagang yan ang malaking porsyento. Kaya sabi ko nga sa inyo, nag-cut na ng tie si Inday kay Bangag, sa kapatid ni Aiming Bangag. Okay? So, I think, hindi si Inday makakarating sa ganyang decision making kung wala siyang nakitang mga bagay-bagay na pwede niyang gawin o nilang gawin. Hudyat yan eh. Very cryptic yung mga messages na binibitawan niya. Diba? Although, she is unpredictable. Kasi nga, ginajam niya yung mga bangag. Ini-etchos niya. Nag-start doon sa tatakbo yung tatay niya, silang magkakapatid sa Senado, nagwala ang mga hitad ng mga bangag. So, and now, eto statement niya na siya ina-appoint niya sarili niya o designate niya sarili niya as designated survivor, di ba? Hindi natin alam, baka hawak ni Inday ang mga... Kaya nga ang mga bagag natatarantang, hindi ba nakita niyo nagpapalabas sila na mayroong what do you call it? Destabilization attempt kay Marcos Jr. No. Kasi nag-destabilize. Kasi once you say di na-destabilize ang gobyerno, gagawa ka ng kaguluhan by using what? Illegal or force para manakit o manghila o whatever. Pero kung magsa-speak up ang bayan, hindi po yan destabilization. Speak up din yan. Walang ibang nag-destabilize ng Pilipinas kung di itong mga bangag na ito. Sila ang nag-destabilize, magsapangawat, smuggling, alam nyo na yan, mga kinasasangkutan nila pag-deposit sa offshore accounts ng mga budget, okay? Ng mga program funds, ng smuggling money, extortion money, lahat. Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Sige nga, ano ba? Kayo ang nandiyan. Wala, di ba? Ang kapal ng mukha nila. Nagko-concert pa para daw sa mga health workers or healthcare workers. Eh, sino ba ang nandoon sa concert? Di ba mga gabinete niya? Kung yan ay para sa healthcare workers, bakit ang inimbita halos lahat ng kabinete niya, okay, mga gabinete niya nandoon, mga kaklase ni Lisa na taga-DC at expense paid ng gobyerno, kung yan ay para sa healthcare workers, dapat ang inimbita ay mga nurses, doctors, midwives, at kung sino-sino pang mga healthcare workers. Yan ang nangyayari. Hindi nyo ba nakikita? Yung iba, the reason why kasi yung iba, well, hindi sila aware, kasi number one, they can't afford. Kumusta ba yung ano dyan, yung internet? Ano, yung data, di ba? Hindi kayo nakakanood sa YouTube. Hindi kasi lahat naaabot ng boses natin. Na dapat, ang merong tungkulin yan is the mainstream media na iulat nila na si Lisa ay nangidnap sa Turkey. Na si Marcos Jr. ang nag-appoint ng isang smuggler, na maraming smuggler. At si Marcos Jr. ay pinababayaan niya ang kanyang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, according to our source, na nagpe-prinsipe at gusto pa niyang tawagin siyang prinsipe dyan sa Bureau of Customs na patuloy sila na nagsasmuggling business. Yan ang mga, well, nandito sa book ni Attorney Vic yan. Nandito yan mga palangga, halos yung mga pinagnangalngal ni Marlica. So yan ang nangyayari ngayon. Araw-araw ng buhay ninyo, mga kaluoy naman kayo mga palangga. Araw-araw wala kayong nahihita sa gobyernong ito. Okay. Mahina ang net ng Smart, sabi ni Sandy. Kaya hindi tayo naaabot sa mga kabukiran. You, mga OFW, kayo na ang magkwento sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid. Okay? Kayo na ang magkwento palangga sa kanila kung ano yung ginagawa ng Bangag Junior na ito. Diba? Araw-araw kayo, nag-uusap kayo, paano ba kayo ang yung pag-uusap ninyo sa inyong mga pamilya. So, ikwento ninyo. Ito, pag-usapan natin to. Ayan, 20 million ang budget sa SONA. Then 10,000 pesos per plate ang paglamon ng mga masisiba. Imagine ninyo, 20 million. Then 10,000 pesos per plate based dun sa report na nasinend sa atin kanina. 10,000 per plate, that's 200, almost 200, no, may get. Kulang-kulang $200. Okay? 10,000 pesos na lang. Huwag na tayo convert sa dollar kasi peso naman yun. 10,000 pesos. Anong pagkain yan? Ano ang isi-serve sa inyo? Di ba? Nung panahon na ni Duterte, ang mga siniserve lang dyan, very payak. Nang pumunta nga ako dyan, ang sinerve sa akin is kutsinta. No, not kutsinta. Pichi-pichi. Okay? Magkano lang pichi-pichi, maganda lang yung presentation. Di ba? Kung yung panahon ni Duterte ay gusto talagang lumustay, di sa mga ganun, bonggang-bongga, di ba? Juice lang ang pinainom sa akin doon ng nag-aantay ako, pichi-pichi at saka juice. But it's okay, I was so happy. Pero dito, ngayon, 10,000? 10,000 per plate at non-stop ang party nila every night. Diyan sa Malacanang, ginagawa nilang club. Ginagawa nilang what? Porn dyan sa gabi, di pa nga natin alam. Baka
may mga porno pa dyan pagdating sa in the middle of the night. Kasi mga bangag sila. Yan ang trip ng mga addictus benedictus. Mag-hire ng mga naguhubad. Mag-hire ng mga addictus benedictus. Kasi nga, di ba, mismo may isang pokling dyan na for 20 years pala ay siya ang nagsusupply ng pulburon kay Bangag. According to my source. Namit ko siya nung nasa Pilipinas ako. Ang nagsabi yan sa akin, yung isang designer. Okay? Isang designer na kamkamero. Okay? Na ito ay what? Nagsusupply ng pulburon o ng pangsingot ni Kuting kay Lisa. Kaya what do you expect in this kind of government? Ang mga bakling, okay, na nakapalibot kay Lisa may kanya-kanyang toka. Mang-scam o yung isa, mag-provide ng pulburon. Diyan po sila nabubuhay. Ngayon, habang sila ay nag-a-addict at nagpaparaos sa isa't isa o nag-orgy or whatever, kung ano man ang mga pinagagawa dyan, sa Malacanang kayo ang nagsasakripisyo. Dahil ang mga pangako para sa Pilipino walang natupad. Bigas, pabahay, trabaho, murang bilihin. Wala. Nada. Zero. Tumaas ang presyo ng crudo, which is normal lang yan kasi ano naman yan. Worldwide naman yung pagtataas. Pero ang ibig sabihin, the more na tumataas sa mga bilihin, the more din na tumataas yung sweldo at kahit pa paano, di ba, nabibigyan ng opportunity ang mga kababayan natin so they can make money. Sabi ni Alexis Ocampo, sa 500 mil, bondat ka na. O, ayan, no? 500 pesos, that's true. Nabasa ko sa kay Mother na ang, ano yan? Bondat ka na 10,000, maraming Pilipino na nakakamkam. Okay. Nabasa ko kay Mother Pebbles na ang supplier, mag-cater daw ng food ay via Mare. Okay? Tama ba? Can you confirm? Can you Google via Mare? Okay. Let's say for example, kung yun ang mag-cater sa kanila. Mura lang naman ang via Mare at para sabihin ko sa inyo, na-meet ko po ang may-ari ang owner ng Via Mare nung May 9 doon sa HQ. Nalala nyo? Sa Mandaluyong kung saan nagsi-celebrate kami. Na-meet ko ang owner ng Via Mare. Nandoon siya. Siya yung nag-supply ng mga pagkain doon. Baka libre yon. So baka ito na yung kapalit. Kung tama kasi hindi ko na-verify. Okay? Kung tama na ang Via Mare ang mag-cater doon sa zona. Okay? Kung sila mag-cater, eto na yung in return na binigay nilang libre na pagkain doon sa andito pa nga sa akin andito pa yung menu Tignan natin. Sinend ni Lisa Tanas sa akin yung menu We'll see kung nandito pa yung menu at si Bangag, hanapin natin si Bartek. Bartek. Okay? Sinend niya sa akin yung menu na yun I hope hindi niya pa nabura. Okay, tignan natin. Okay, dito. Nandito sa signal. Okay, tignan natin kung dito ang menu. Para to prove a point, bigla ko naalala. May nag-comment kasi. Okay, tignan natin kung nandito ang menu. Okay, Lisa. Okay, Lisa Butod. Okay. Tignan natin si Lisa Butod. Nandito ba yung messages niya? Yung iba hindi pa na bubura. Ayan I'm telling you. Tama ba? Irene Ma. Tignan mo, sinend niya sa akin yung list. Sabi ko sa inyo, dyan yung menu. Nakita nyo? Sinend ni Lisa Tanas yan. Ayan Ngayon, basahin ko nga kung Via Mare. Ayan pa nga yung guest na. Guest for VP Center. Ayan, BBM Family. Ayan, sinend niya sa akin yan. Nakita nyo yan? Martin Romualdez, 12 packs. Ayan, nakita mo. Irene Marcos. Wala si Amy. Tignan mo. Marcos Family. Wala si Amy doon. Irene, ayan. Michael Ankara, Araneta Family. Ayan, Martin. Sinend niya sa akin yan. LSGH classmate ni Kuting. Ayan, Benny Ongkingko. Siya yan nag-send sa akin. Bigla ko naalala, next gen. Ayan, si Paul Soriano, nakita ko yan dyan. Jomar Canlas. Oh my God, ngayon ko lang to na. Ito yung, di ba binabanatan natin to si Jomar Canlas? Dahil ito isa sa din ni Lisa, bataan din niya. So imagine nyo, nandito pala to. Ngayon ko lang, yan. Nakita ko, ayan, yan yung mga, ayan si Maynard no. Yan yung in-appoint nila. Na ayaw i-appoint ni Atty. Vic kasi may mga bahid ng pag-ninekno. Ayan sinandilisa sa akin yan. So tignan natin. Ang menu, Via Mare ba to? Nakalagay ba kung Via Mare? Walang nakalagay kung Via Mare. Anyway, kayo na lang ang magusga. Ito yung mga pagkain noon na sinerve. Okay? Yan ang sinerve nila. Libre. Kasi na-meet ko yung, libre. I don't know kung libre yun. Pero ang pagkakapakilala sa akin,
nung nakausap ko, isisim so nice naman. So kung purely business lang naman, wala naman tayong problema doon. Kung ang Via Mare ay talagang magpo-provide ng 10,000 pesos per plate, at tama naman yung kanilang, yun lang ang price ng kanilang pagkain, sila ay nagsusupply lamang ng pagkain. Pero kung 500 pesos lang yung laman ng plate, tapos let's say for example, 10,000 ang singil. Di ba? Okay? 10,000 ang singil, yun yung mahirap. Okay, tignan natin kung nandito yung picture namin. Okay, tignan natin, bigla tayong nag-remind. 2022. So pumunta ako ng what? June 30 ito na punta tayo sa May 9. May 9. Ito na. May 9. Pakita natin kung nandito yung taga Via Mare. Alam ko nandito to sa picture eh. So May 7. Okay? Ito temo mga alaala ng mga kaletsihan, no? Ayan, mga alaala ng kansyutahan. Ayan. Bakit Laguna Beach yung Bakit Laguna Beach yung nakalagay na picture? Di ba? Sa Laguna siguro ako niyan, babakasyon. Laguna, Philippines. Tingnan natin. This is May 9. Okay, here we go. At papakita natin kung nandito yung Via Mare, ha? Okay, kasi sila yung unang nakipag-pictorial eh. Okay, I think nandito. Via Mare. Okay. Ito. Via Mare. May 10 na to. So, tignan natin yung May 9. Andito yun. I think ito. Ito. Here. I think ito siya. Kung tama yung pagkaalala ko. I think ito siya. Tama ba? May nakakilala ba dito? Okay. Ito yun, Via Mare. Yan. Yan. Tama ba? May mag-aano ba dyan? I think yan siya. Yan. Yata yung owner niyan. Madam Ellie. Joe Smith. Naalala niyo? Ayan, yung mga katable namin dito. Ayan. Tingnan ko yung pagkain. So kasi nagkukwentuhan kami sa table na yan. I'm telling you palangga, kompleto tayo. That was May 9. Nata nyo yan, May 9. Ayan yung picture. So, kinukwento niya sa akin na, kasi sabi na bigla ko naalala, habang kumakain kami, ay sarap naman ito, ang sarap naman ganyan. Tapos sabi niya, siya daw ang nag-provide yan. Hindi ko siya kilala. Hindi siya, nagtanong ako sa kanya, sino siya? Di ba? Sabi niya, siya daw yung owner. Kung totoo yun, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Picture lang. May, paki-confirm nga. Ayan, ayan siya. Ayan si Palangga. So, ang punto de vista ko, hindi ko alam kung sino yung owner, hanapin nyo na lang. But the point here, kung, let's say for example, 500 pesos lang ang isang pirasong chicken na ginawa lang ng maganda-gandang presentation, tapos 10,000 pala ang mark, 9,500 ang markup per plate, pangluloko na naman yan sa bayan. But we don't know. Sabi ni Cotton Pin, super fun times. Well, hindi ko naman, alam mo, marami akong na-gain na friends during that budol time. Diba? And until now, friends ko pa rin sila. Siguro yung maganda lang na nangyari sa pagpabudol sa atin, naging tayo pa rin ay magkakaibigan. Diba? At least hindi tayo nagtulog-tulugan. Okay? Yes, caterer daw itong Via Mare. I'm not sure kung they're really caterer. Pero during that time, siya yung caterer. Kasi sinabi niya sa akin yan. Sabi ni Aki, mabulunan na sana silang lahat. Gusto niyo ba silang mabulunan? Ay, nako. Ano to? Sabi ni Palangga. Sabi ni Juliet, purong ginto po ba ang kakainin ng mga guests sa Sona? Kaya ganun kamahal? Yes, yun nga Palangga Kaya nga kina-question natin. Gaano ba yan? Ano ba yung 10,000 per head na yan? Sabi ni George Saberon, 10K per head may tongpats na si Lisa Tanas. Alam mo dito nga sa Amerika di ba? Yung yung $50 doon sa Morton Steakhouse. Nakalimutan ko na last time I was there, long time ago na. Excuse me. Kung steak man lang yan, wala pa pong $100 yan o wala pang 5,000 yan. So definitely yung 10,000 per head ay malaki yan. So dapat silipin niya ng COA. Pero sinong sisilip kung lahat yan ay sakal na sakal sa kay Lisa? Wala tayong ibang solusyon kundi hilain ang paa ni Kuting at wag nang matuloy ang Sona na yan. Kung kayong lahat na Pilipino na nakakarinig dito ng ating boses at mag-multiply, madali lang yan sila patalsikin sa pamamagitan ng inyong boses. You start with speaking up, mag-prayer vigil, magdasal, encourage ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, ang mga religious group. You just pray and speak up. Kumbaga, ipapakita niyo yung pressure ninyo na sukang-suka na kayo. 10,000 pesos per plate. Samantalang kayo, na hindi makabili ng bugas. Sila isang kainan lang, 10,000. Kung matino itong presidenteng ito,
hindi siya magsispend ng ganyan karami, kalaki. Kasi isaalang-alang mo yung mga nagugutom. Kung gagastos ako ng ganito, I think 20 million is payat pa nga yan, yung 20 million. Ilan na ba yung guest doon? Anyway, so yung 20, baka hindi na 20 million to, baka 100 million pa yan eh. O baka Wagyu beef ang ihahain. So, kung iniisip ni Bangag para sa kapakanan ninyo, hindi po sila gagastos ng 10,000 per plate. Yung 1,000, pagbigyan na natin, yung 1,000 pwede na eh. 1,000 pesos per plate, okay na. But 10,000 pesos is sobra-sobra. I believe we are multiplying. Yeah, we are. Yes. Sabi ni Nuno sa punso. Yes, we are palangga. Nag-multiply tayo. Nakita niyo ba yung mga maisog? Grabe. So kung ang bangag na ito ay isa sa alang-alang niya ang mga mahirap, which is tinatapon nga nila, di ba? Instead, yung gagamit nilang word is tinatapon. Yung 10,000 pesos na yun, pwedeng maging 1,000 pesos na lang. At least yung 9,000 na yun, ibigay sa mga dapat bigyan na livelihood program na puro ayu-ayuda lang. Sabi ni Ludi Cortez, wala ngang 10,000 ang isang buwang sweldo ng ibang Pilipino tapos 10K isang plato. Good point, mga palangga. True. Imagine nyo. Kaya nga ako dito ay para nyo lang akong megaphone. Kayo po ang nahihirapan, kayong mga OFW. Kahit po ubusin ni Lisa ang pera ng bayan, kahit ubusin ni Marcos Jr., lahat ng mga kabinete niya hakutin sa ibang bansa. Okay? Makakakain pa rin kami dito mga palangga na nasa Amerika, sa Japan, ganyan. Pero yung mga pamilya nyo, mga kaibigan ninyo, mga palangga ko, lahat tayo, yung mga naiwan sa Pilipinas, yun yung kawawa. Okay? Kayo yung kawawa na hindi nyo kayang, my God. Imagine nyo sa probinsya, 300 lang ang inyong minimum wage. 300 palangga isang araw. Pero gagastos sila 10,000 pesos per plate sa paglamo ng mga masisiba. Buti sana, kung paglamo nila, lahat sila gaganon, di ba? Bagang ganyan. Okay na sa akin yun. At least gumastos man tayo ng 10,000 pesos per plate. Tapos na ang ating paghihirap sa mga yan. So magiging designated survivor si Inday. Then with that, we have a new designated survivor. Right? Mabuti kung bayaran nila ng tama. Ang turo kay Kibuloy, malamang baka 10M ang nagturo kay Kibuloy. Malamang 10M. Good point din yan mga palangga. Diyan, Nita Osenya, sa reward na yan. Kunyari, magpapareward sila, tapos, pag, may nagturo na, hindi nila ibibigay lahat. Pinaliwanag yan ni Agent Morales. Nung kami nag-interview yata, kung siya yun na hindi na bibigay yung reward. So, yun. Sabi ni Albert Pernia, edible yata ang plato. Nagagamitin, kaya pwede nilang lunukin. I like your comment talaga. Kasama ang plato, 10K yun. Edible, baka yung plato, kaya mong lunukin. Di ba? Sabi ni Elsie, bigas 29 pesos per kilo, hindi naman halos malunok kung walang ulam. Yun na nga sinasabi ko mga palangga, kaya you have to get up and speak up. Ma'am, gawin mo na yung Addictus Benedictus exorcism as intermission na sa SONA mo. Sabi ni Den Scorpio, dami kong assignment. Gagawa pa ako ng SONA ko. SONA ko with friends. Okay? Magsusona tayo. Abangan niyo po ang SONA natin dito sa ating channel. Dito pa rin tayo. July 21. Okay? July 21, 22 sa Pilipinas. So, medyo maaga tayo sa ating SONA. Abangan nyo yun Kung may SONA si Inday, panoorin nyo na lang si Inday, i-replay nyo na lang ako. Mas importante siya. Okay? Kung may SONA siya. Pero kung wala siyang SONA, magtumuto kayo dito kahit palangga. Ito, I like this comment. Nengchi, may kasamang pulburon yung 10K per head. Baka nga. Lahat sila, Okay, sabi ni Joyce, Sara for President, Maharlika for VP. Why not? Diba? Bakit hindi? Pag-isipan natin yan dahil natural born Filipino citizen naman ako if I will decide, But at this point in time, hindi pa ako qualified palangga. Okay? Yan lang ang malinaw dyan. Alright. Ito sabi ni Inday. Sabi ni Inday na lang, puro kalokohan ang ginawa ng bangag na ito. Ito, gusto ko rin to. Sabi ni Leona, sana mag-last supper na ang mga yan bago mag-SONA bells. Okay? So, tignan natin itong mga dito pala, di tayo nakapag... ito. Sabi ni Vivet, Miss Marlica, si President Duterte iniwanan ni Pinoy ng utang pero nabayaran din unti-unti. Pero si BBM, bilyon-bilyon dolyar na ang utang natin. Wala man lang naisip si Bongbong magbayad na puro ayuda ang iniisip.
din walang eksaktong project. Ako, OFW, kumakayod ako sa abroad at ako pa ang may utang ngayon. Bilyon-bilyon dolyar ng utang natin, dagdagan pa itong mechanism sa USA. Bakit hindi hinakot yan bakit ba hinakot yan nila? Gasos dagdag din yan ng pabigat. Yung EDCA. Thank you, Palangga, for your comment. Palangga, sabi ni Inday Maha, maayo tani mag-iligpit sila. Pwede lang Palangga. Bakit hindi? Sabi ni Elaine, sagutin kita Elaine, Pableo, may video po ba talaga sa pagbabangag ng coke? Meron. 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 Okay? Meron. Pero ang tanong, kailan, anong oras, anong araw? Yun ang pinakamalaking katanungan. Ulit-ulitin ko sa inyo, meron po. Pero sabi ko, hindi, hindi ako ang decision maker. Okay? Meron. Right? Ano pa gusto niyo marinig? O baka sabihin ko na sa inyo, ipalabas sa July 22 sa katapat ng zona. Di ba? Yun naman, hindi ko alam kasi may hawak, hindi naman ako sa Pilipinas. Hindi naman ako may hawak nun Okay, gusto niyo ng clue? Wag na. Baka mataranta si Marcos Jr. Baka sabihin niya, AI. O, di ba excited na kayo? Hindi ko alam, basta hindi ako decision maker, okay? Hindi ako decision maker. Basta yung sa tanong mo, sasagutin ko, meron po. Marlene Senya. Sabi ni Marlene Senya, grabe naman, Vikings na lang sila, buffet 1K plus lang. Oy, kumain ako dyan nung umuwi ako sa Pilipinas, kasama sa Atty. Glenn Chong. Okay, Marlene Senya, kasi nung birthday ni Atty. Glenn Chong last time. Ano pa? Sabi ni Sodi, sana ma-impatcho sila. Via Mari, madam, isang restaurant, mostly mga taga Forbes Park kumakain dyan. Amo ko dati sa paborito ko. In fairness, okay, I will, wala akong against sa Via Mari kasi favorite ko yan. Diyan sa Shangri-La, kumakain kami dyan na Atty. Glenn Chong. Wala akong against dyan sa restaurant na yan. Kasi yung owner naman, naging mabuti naman siya sa akin nung nagkita kami. She seems so nice person. So I don't know yung kanilang business dealing. Ang kino-question lang natin, yung 10,000 per plate. Kung sila ay makakapag-deliver worth na 10,000 per plate, talagang ganyan ka, kasi gusto niyang impatsoin yung mga guests. Why not, di ba? Pero masarap naman talaga yung pagkain nila. Ang naalala ko yung kinain ko dun, yung kasi mangkakanin. Yun ang gusto ko dyan, yung mangkakanin kasi mahilig ako sa kakanin. O, sana naman may pumunta sa Amerika, dala niyo ako ng kakanin. Ang favorite ko, kutsinta at puto. O, di ba? Mag-request nga ako kay Aserehe. Yung friend ko si Aserehe pupunta na dito. Ayan. Sabi ni Marlene, oh my God. Hi Marlene Senya, I love you Palangga. Thank you for watching. Sorry, yung hindi ko napapansin kasi ang dami naman natin. Pero syempre, yung kaya lang. Ibig sabihin, malapit na ang paghukom Palangga, sabi ni Robert Mendoza. Sabi naman ni Cecilia Luna de Jesus, walang excitement sa buhay dito sa Pinas. Dapat mawala na sila ng may excitement. True, Palangga. Yan ang inaantay natin. Marami naghihintay daw. Marami po naghihintay. Kahit naman din ako Ako talaga naghihintay din ako Palangga. Grabe, zona na yan. Daming hindi kumakain. Sila 10,000 sa isang plate. Ayun na nga Palangga. Masarap ang luto dyan. Masarap naman talaga. Masarap yung chicken. And in fairness, I have nothing against with the business. Business yan Pero ang question dyan, ang tanong, di ba, 10K ba talagang i-deliver nila? I don't know what is the internal arrangement. Pero ang question natin is 10,000 is too much para lustayin ng mga Jejimon. Right, Tom Cruise? Si Tom Cruise. Alright, mga Palangga, I think yun na lang muna. And pagpatuloy ninyo ang pagbabantay. At sabi ko sa inyo, mag-speak up day kayo, okay? Be ready sa inyong flag. Bigyan ko na lang kayo ng inspiration. Okay? Mag-ready kayo. Teka, lagay ko lang po yung Maharlika Network Diyan kayo mag-email sa ating email na yan. Alright? Kung gusto nyo ng book. Basta, kayo mga Palangga, okay? Email nyo ako dyan. Ayan, para magkakopya kayo. So, basta mag-ready kayo ng flag. Kasi ang gandang tignan yan. Lahat mag-speak up, meron kayong flaglets. Maliit na flag. Padrawingin nyo, yung inyong mga anak, crayon lang. Nung bata tayo, di ba? Yun ang ginagawa tayo, nagdodrawing yan. Lagyan mo ng stick na ganyan. Get ready for the Speak Up Day. Handa lang kayo. Marinig nyo naman dito sa channel yung nga bells ko Malay mo, yung may hawak ng pulburon video, biglang i-push button yan di bongga. Di ba? Isabay sa ni Marcos Jr., isabay sa kanyang zona, o baka before zona, parang hindi siya makapag-zona. I don't know. I really don't know. Wala po akong kamalay-malay. Wala akong alam dyan. Basta ang alam ko lang, merong video. Alright, so yun na lang muna. This is your Maharlika. I'll see you again later.